Nakapangalumbaba si Hazel habang tulalang nakatingin sa binabantayan niyang palay. Ang sabi ni Adonis hindi siya bababagot pero ito't parang gusto niyang magpapadyak dahil sa inis. Para siyang tangang nakaupo lamang dito at sa totoo lang, feeling niya panis na ang kanyang laway sa ilang oras na hindi siya nagsasalita. Nakaramdam rin siya ng antok at parang gusto niya nang pumasok sa kwarto para matulog. Feeling niya wala na siyang buto dahil parang dadaustos na siya sa kanyang kinaupuan. Buti pa ang hudyong si Adonis naroon sa kwarto nito, baka masarap na ang tulog nito. Habang siya'y nandito at pinipilit na wag sumigaw sa inis. Paulit-ulit tumugot siya ng malalim na hininga. Maring pumipikit pa siya at baka sakaling mawala ang antok niya. Tinukod niya ang siko sa tuhod niya at bago pinatong ang baba sa kamay niya, pumikit nang di niya na mapigilan ng antok. Pwede naman siguro siyang umidlip, diba? Total naman walang nakikitang manok na kumakain na binabantay niyang palay. Ngunit wala pang 5 minuto siyang nakakatulog ay gulat na nalimpungatan siya nang may matinis na boses siyang narinig. Akala niya nadapa ito at umiiyak. Agarang tumayo siya at nakita niya ang isang batang babae. Tinataboy pala ang mga manok na kinakain na ang binabantay niyang palay. Pagkatapos tuminga ito sa kanya na nakakunot ang noo. Kung di lang niya nakita ang hikaw nito sa tenga at suot nitong damit, mapagkakamalan niyang lalaki ito dahil sa gupit nito. Hello po, ikaw po ba nagbabantay dito? Tanong nito at pumasok ng balkonahe. Ahala ko, sa'yo walang nagtataboy sa manok. Oo, tipid na tugon niya sa batang babae. At muling umupo sabay patong ng baba niya sa kanyang tuhod. Nababagot na talaga ang buong pakiramdam niya. Lumabito at tinitigan ng palay bago bumalik ang tingin sa kanya. Di niya alam kung ba't ganito ang batang to dahil hindi siya fond sa mga bata, di man lang siya sumubok na i-entertain ito. Isa pa wala rin siyang sasabihin dito kaya tinikom na lang niya ang kanyang bibig. Nasaan po si Uncle Adonis? Tanong nito at sumilip sa loob ng bahay. Nagpalingaling nga pa to nang di nito makita ang lalaki. Natutulog sa kwarto niya, tugon niya. Di natago sa tono niyang pagkayamot niya sa lalaki at mabuti nilang dito napansin ng batang to. Ay, ganun po ba? Sige, hintayin ko na lang pong magising siya. Nito. Pumasok to sa loob na parang pamilyar ito sa estilo ng bahay. Na lumabas may buhat ng bangko at nilagay sa tabi niya bago naupo. May munting ngiti pa sa labi nito habang nakatanaw din sa labas. Inignora niya ito na muling tumulos sa kawalan. She really felt bored. Kung hindi lang kinumpis ka na magulang niya ang cellphone niya nung pumunta siya dito, may pinagkakabalahan siya. Pati na ang mahal na mahal niyang laptop kinuha rin nila. At sa totoo lang parang grabing parusang ginawa ng magulang niya sa kanya. Letting her come here without any gadget was just like living in a primitive forest. Para siyang isang batang pastit sa ginawa nila at di niya mapigilang magtampo sa kanila. Sa isang tulad niyang mahilig sa party at palagi napapalibutan ng mga tao ay parang paso na ang pakiramdam niya. Nasanay siya na nasa tuwing lilingon siya sa kanan o sa kaliwa, may makikita siya nakamasid sa kanya na puno ng paghanga. Ang iba pa ngayon lumalapit para makipagkilala sa kanya. She really likes to be in the limelight. She loves it when she's the center of attraction. Ate, gusto mo po? Alok ng batang babae. She snapped out of her trance when she heard the little girl's voice. When she turned her head to look at her, she saw something resting in her small palm. Bago pa siya tumanggi, binuksan nito ang lollipop at iniumang sa bibig niya. Napipilitang tinanggap niya at nagulat ng malasahan na hindi ito yung ordinaryong laptop na binibenta lang sa mga maliliit na store. Parang dito yung mga binili niya noon kapag gusto niyang kumain ng sweets. Bagay ito sa akin ni Uncle Adonis. Ang sabi niya ay binili niya nung pumunta siya ng Baguio para bumili ng saglit tong huminto at napaisip pero di nito masabi-sabi ang gusto nitong sabihin. Napakamot to sa ulo at bumungis-ngis. Nakalimutan mo na po kung anong tawag doon? Basta ginagamit daw niya pag may trabaho siya. Kumibot ang labi niya. She caused Adonis in her head. Sa bata lang ba ito mabait? Bakit pag siyang kaharap ito'y palagi nang nang-aasar at sarkastikong tono ng lalaki? Di pa niya to nakitang ngumiti ng genuine sa kanya. Ano bang pangalan niyo, ate? Ang pangalan ko po, Clara. Inosenteng tumingala ito sa kanya at ngumiti. At ang cute nito na makita niyang rabbit teeth nito sa harap. Hazel? Tugon niya. Ang ganda niyo po, Ate Hazel. Puri nito sa kanya kaya naman napangiti siya. Sana kasing ganda ko rin siya, kayo paglaki ko. Bigla itong humagikik kaya napatingin siya rito. She's grinning from ear to ear as if she remembered something that makes her happy. Even her eyes were twinkling. At na-curious siya kung bakit ang ganda ng ngiti nito. Alam niyo po ba, ate, may crush po si Auntie Andrea sa inyo.
Yung kapatid ng mama ko? Mahinang wika nito at sumulya pa sa loob. Muntik siyang masasamid ng sarili niyang laway sa sinabi nito at napaubo siya. Naintindihan niya na pati bata ngayon alam na ang salitang crush. Pero ang sabihin nito ang laman ng pantasya ng auntie nito ay dugyot at maitim na Adonis ay gano'n na lamang ang pagngimi niya. May pagkakagusto ka pala sa Adonis na yon kahit na gano'n ang itsura mo? May magkakagusto pa pala sa Adonis na yon. Palaging kupas at butas ang suot na damit. At hindi pa nag-aahit ng balbas. Di nagsusuklay ng buhok at itim ng balat. Maganda bang auntie mo? Tanong niya rito. Mukhang kailangan niyang kausapin na lamang ito para mawala ang antok niya. Kesa wala nga siyang kausap at pagtsatsaga na lang niya ito. Nakangiting tumango ito at ninirawan ng itsura ng auntie nito. At sa mga sinabi nito hindi talaga may kakaila. Maganda nga ang babae. Nako, sabihin mo sa auntie mo na maghanap na ng magiging crush niya. Di sila bagay ng pangit na Adonis na yun. Bulong din niya. Namilog ang mga mata na parang di inasa na sinasabi tungkol sa binata. Hindi ko naman pangit si uncle. Lumabi ito sa kanya. Na makitang unti-unting nalukot ang mukha nito, hindi niya na giniit pa na walang itsura si Adonis. Bumuntong hininga na lamang siya at nag-iwasan ng tingin. Sinong pangit? Napatuwid ng upo si Hazel at namanhid ang katawan niya nang marinig ang tinig ni Adonis sa likod nila. Kailan pa dito ang lalaking to? Huwag mong sabing narinig nito ang lahat ng pinag-usapan natin ng bata. When he turned her head to see his expression, she almost wanted to scratch him in annoyance. His gay expression resembled him of a deceptive man, na parang napakabait nito, pero sa katunayan tinatago lang pala ang pagiging barumbado nito. Uncle? Natutuwang bulalas ni Clara dahilan para paguhin ni Adonis ang ekspresyon na nakabalatay sa mukha nito. May pinuntahan na naman ba ang magulang mo kaya pumarito ka? Tanong niya rito at ginulong buhok nito. Di maintindihan ni Adonis ang batang to at kabambaing tao, may gustong gupit panlalaki? Abala po si dading ayusin ang banyo namin. Si mama naman naglalaba. Nabagot ako kaya pinuntahan kita rito. Paliwanag nito. Pagkatapos tumingin kay Hazel. Girlfriend mo po? Muntik nang dumasdos si Hazel sa kinaupuan nang marinig ang tanong ni Clara. Hindi niya alam kung papaanong napaisip nito ang kasintahan na siya ang unggoy na yon. Pero biglang suminghap si Clara at napatutob sa bibig. Sinabi niya pala na pangit ka kaya't ibig sabihin hindi. Pakiramdam ni Hazel umakit lahat ang dugo sa mukha niya dahil sa pag-iinit noon. She almost wanted to dig a hole for her to hide because of humiliation. Humalakak si Adonis at kahit na nakarap ang bata, yumuko ito na halos gahibla na lamang ang layo ng mukha nila. Bahagyang napakiskis pa ang ilong nilang dalawa. Ang mainit at mabangong hininga nito ay pumapaypay sa kanyang mukha. Nakakakiliti iyon pero hindi yung kiliti na mararamdaman mo para tumawa ka, kundi kiliting parang binubuhay ang natutulog na cells ng kanyang katawan. Animo may mga kabae nagsisitakbuhan sa kanyang dibdib dahil sa mabilis na pagkabog nun? At sa tiyan naman niya ay parang nagsisilip para ng mga paru-paro dahil sa kakaibang nararamdaman niya sa kanyang puson. Dumilim ang anyo niya, mabilis pinagalitan ng kanyang sarili. Ano bang nangyayari sa kanya at bigla siya nakaramdam ng ganito sa pagkakalapat ng mukha nila? At ang mabilis ng tibok ng puso niya, pilit niyang dinahilan na dahil yun sa pagkaamuntyan sa binata. Nakataas ang sulok ng labi nito sa nakakalokong ngiti. He was as if trying to aggravate her anger towards him. Everything. Singhal niya sa mukha nito. But, to her horror, Adonis leaned closer and, before she could avoid him, he already pressed his lips against her. Dampi lamang iyon at wala pang isang minuto pero sapat na para maramdaman niya ang init at lambot ng labi nito. Nanlalaki ang mga matang umigkas ang kamay niya at malakas sa sinampal ito. Pagkatapos ay tinulak niya ito at mabilis tumayo. Crazy! Deserve ko yan. Anito at di na pinagkabalahang hampasin ang namumulang pisngi nito. Pero kahit na nakangiti ito ay nakita niya ang panganib na nakaukit sa mga mata nito. Ngayon niya napagtanto kung ano bang itsura na nakangiti nito, ngunit hindi ngiting totoo. At aaminin niya na binaha siya ng takot sa nakikitang emosyon sa mga mata nito. Itinaas niya ang noon nito at tumatong hindi apektado sa panganib sa mata ng binata. Palaban na nakipagtitigan siya dito. Dinaan ni Adonis ang labi nito at gumisi. Ang tamis. Isa pa nga.
Nang humakbang ito ay napatras siya. Pervert? Mabilis tumakbo siya papasok sa loob at tumiretso sa kwarto niya. Malakas na sinara niya ang pinto at kinandado yun. Pagkatapos ay hinablot niya ang unan at tinampas niyon sa kama. Ini-imagine niyang nakakairitang mukha ni Adonis ang kama na hinahampas niya. How dare he steal her first kiss? Kahit palaglag siya na nasa Amerika siya, iniingatan niya ang kanyang dangal at unang halik niya. Dahil katunayan, hindi pa siya nagkakaroon ng kasintahan kahit na kailan. Kahit maraming manliligaw, hindi agad siya bumibigay sa kanila. Pero ito'y walang kahirap-hirap na nakuha ng Poncio Pilatong Adonis na yon. Ang unang halik niya, ramdam ni Adonis ang pagkamuhi ni Hazel sa kanya. Simula pa lamang ng halikan niya ito, 4 na araw na nakakalipas. Mas nag-level pa nga yata ang galit nito dahil tuwing nakatingin to sa kanya, animo kutsilyo ang matalimatingin nito. Animo sinasaksak nito ang bawat parte ng katawan niya. Naku, nakamamatay lamang yon, matagal na siyang pinaglalamayang ng magulang niya. At tuwing kinakausap niya to, palaging nakaangil to sa kanya. She will even roll her eyes to him and snort. Pagkatapos, dadabugan pa siya nito at ibabaling ang pinto ng kwarto nito. Umuusok pa ang ilong nito sa pagkawisit sa kanya at di niya napipigilan ang sariling gumisi sa tuwing nakikita niya iyon. May time na parang pinipigilan lamang nito ang tumili. Pero kita naman niyang pag-igting ng ugat sa leeg nito at pamumula ng mukha nito. Magkaganon pa man, dead ma siya sa nakikitang reaksyon ni Hazel. Umaakto siya na parang hindi siya napapansin yon at tulad pa rin ng dati, inaalas ka niya ito hanggang sa humihingal na to sa galit at inis sa kanya. At sa tingnan mo mula ng mukha niya ay nakakalokong tatawanan lang niya ito. Iiwan, iilagan, kung may makakahabol at ibabato to sa kanya. He will ignore her cursing at him non-stop. O kaya lalong sisindahan pa niyang pagkayamot nito hanggang ito nang sumukot mag-walkout sa walang katuturang bangayan nila. At kapag nagkulong na ito o mag-isa na lamang siya, tatawa siya. He will always annoy her to the core. And every time he wins, she will curse him and give him a middle finger. At kapag yun na ang ginawa ng dalaga, di na mapipigilang punahin iyon. Pero hindi pa rin ito tinigilan yon at palaging ginagawa pa rin ito. Tulad na lang ngayon habang papunta siya sa may kusina. Di sinasadyang nagkabanggaan sila at nahulog ang hawak itong sanitary napkin. Sabay silang napatingin doon na dalawa. Di may pintang mukha nito at sinaman siya ng tingin. Parang asido yon na tinutupok ang kalamnan niya. Nananadya ka ba? Masungit na asik nito sa kanya. He just let out a big smirk. He extended his hand and picked it up. He twirled it between his fingers as if he's studying the thing he's holding. Hindi ito ang unang beses na nakakita siya ng ganito dahil may naiwan pa si Savannah sa penthouse na noon. O kung minsan siya ang kumukuha at binibigay dito kung nakakalimutan itong magdala sa banyo. Paano ba niya gagamitin to? Animo, kuryosong tanong niya at inaamoy pa yon. She was so terrified that she gasped. Tapos bigla itong hinablot ang hawak niya at binigyan na naman siya ng dirty finger habang di may pintang mukha. Turian siyang napikon sa ginawa nito at sumabog na siya sa inis. This woman is really driving him insane. Palagi mo yatang ginagawa ng sign na yun sa akin, Hazel. Hindi ko na mabilang kung pang ilang beses na yan. Di ka ba nahiyang gawin sa akin yan? Tsaka madali lang naman akong kausap Sabihin mo lang sa akin na gusto mong tikman ng nota ko, papayag naman ako. Handa akong pagbigyan ka kung nag-crave ka. Malaasa dong hayag niya sa dalaga. Dahil sa totoo lang, nainis na siya sa dirty sign na palaging ginagawa nito. Parang hinahamon kasi siya ng dalaga na ipakita niyang miyembro niya rito o kaya patunayan na magaling siya sa kama. Di rin niya tuloy mapigilan na makapagbigkas ng mahahari at malilibog na salita dahil sa kilos ito. Gusto niyang sakokotin itong lalaki siya at babae ito. It's inappropriate to give him that disgusting sign. Di pa naman nalalamog ang talongkot, hindi kayang pasarapin na magdamag. Ano, payag ka ba? Kung payag ka, pwede na tayong gumawa ng milagro ora mismo. You just have to spread your legs for me and I will proud into you. At mukhang natauhan to sa mga sinabi niya dahil namulang pisngin ito at tinalikuran siya. He saw her shoulder trembled and he guessed that he's trying again. He sneered in his mind. If only she could control her bad attitude, he would not embarrass her like this. Nakakayamot kasi pag gantong ugali na isang babaeng nakakaharap niya. Kumukulong dugo niya at kung pwede lamang niyang piripitin sila sa leg baka nagawa na niya. Bumuga siya na marahas na hininga at napailing habang sinusundan niya ng tingin ang likod nito. Kailangan pa yatang ipahiya ang dalagang to bago nito ma-realize ang konsekwensya ng mga kilos niya. Lalo pat babae ito kaya't napaka-improper sa isang dalaga ang kumilos ng ganito. It will ruin her image. Magmulan pa ito ng kapapahamak nito.
Para sa kanya kasi pag binigyan siya ng ganong senyales, iimbitan siya nito na mag-sex sila. May nangyari na sa kanila ni Savannah, hindi niya maikakaila yun. And sometimes she's the one who's initiating it. Pero ang gawin ng mga kilos ni Hazel hindi pa ginawa ni Savannah. Kahit marami silang mainit na sandali ng dating kasintahan, hindi pa siya binabastos ng ganito ni Savannah ng harap-harapan. She's always been docile and coquettish in front of him. Pero shit pa rin si Savannah, di mo may kakaila yun. Nakatago ang totoong ugali niya. Remember, while you're away, she's having sex with someone else. Anang maliit na tinig sa utak niya. Narinig kong pinagtatanunan ninyong dalawa ni Hazel? Sabi ni Rigor sa utak niya nang lumabas siya ng bahay. Nagulat pa nga siya dahil sa biglang pagsasalita nito. Mukhang kanino pa ito roon pero hindi pa mapasok dahil sa pagtatalo nila ni Hazel. I can't help it, he blurted out in annoyance. Lumaki siya sa patan ng magulang na very reserved at restrained, lalo na ang kanyang ina. Di pa niya to nakita o narinig magmura kahit na minsan. Siya rin ang gumagawa ng dahilan para bastusin ko siya. Kilala mo ko, Rigor, na hindi basta-basta nang babastos ng babae nang walang dahilan? But still you have to control yourself from being rude to her. Getting those kinds of hurt from her might hurt her feelings. Parang di na ikaw ang kilala kong Adonis noon. The one I know was gentleman and very productive when it comes to girls. I could still remember when you punched someone after he peeked at someone's skirt using a mirror. Pero pagkatapos kang lokohin at paglaro ni Savannah, malaki ng pinagbago mo? Ano to? Di man lang naming banggitin ang pangalan ng babaeng yon, though he already moved on and forgot her. Pag nababanggit ang pangalan nito, syempre, bumabalik pa rin ang nakaraan. Syempre, naging bahagi pa rin naman ng buhay niya ang babae. At ilang taon din ang naging relasyon nilang dalawa. What are you talking about? Nakalimutan ko na si Savannah, sabi niya. Nakalimutan mo nga pero alam ko, nakaukit pa rin dyan sa puso mong ginawa niya. Kaya lahat ng tingin mo sa babae katulad niya. Galing din sa mayamang pamilya si Hazel, so I'm very certain that she will not seduce and run after you because of your money. Besides, ano bang kinatatakot mo? Eh di naman siya aware ko sino ka. Mahabang hayag nito. And don't judge her because of her dirty words. Hindi mo ba kilala si Hazel? Hindi siya umimik dahil may katotohanan ng sinabi nito. Aminado siyang isa sa dahilan kung bakit ayaw niya maganap na magiging katawang ay dahil natatakot siya na ang babaeng mapili niya ay minahal at pinili lang siya dahil sa pera. At tama ito na hindi pa niya lubusang kilala si Hazel. Pero hindi talaga niya mapigil na mag-isip ng hindi maganda rito. Tinapik ni Rigor ang balikat niya sabay sabi, huwag mong ikumpara lahat ng babae kay Savannah. Everyone has their own unique and good attributes. Careless words can ruin Savannah's confidence, you know? I understand. Saan niya? Di siya nakaramdam ng galit o inis sa sinabi ni Rigor. Sa tagal ng pagkakaibigan nila po pwede na lang punahin ang mali ng isa't isa. Malay mo siya palang babaeng hinihintay mo. Dugtong na biro nito. Nalokot ang mukha niya at matigas na tinutulan ang sinabi nito. Malakas tong tumawa dahil sa naging reaksyon niya. Kaya pala ako'y naparito dahil nakausap kong kakontrata sa araran ng bukid mo? Sabi nito. Ang sabi niya ay pumpaki ka daw na 25K. Magsisimula na daw siya bukas. Oo naman, sabihin mo sa kanya. Pupunta rin ako para magbunot ng mga damo sa Pilapil. Isasama kong prinsesang si Hazel para naman matuto siya, wika niya. Natawa si Rigor. Kakasabi ko lang hinay-hinay sa trabaho mo sa kanya eh. Wala siyang alam na trabaho at ang ginawa lang niya ay magsayang ng pera ng magulang niya. I want her to experience how hard it is to find money. Kailangan mong paghirapan bago mo makuha, esplika niya. Di ko alam kung gusto mo nga ba talaga siyang turuan o pahirapan siya. Naiiling na hayag nito. Mauna na akong umuwi. Sumaglit lang talaga ako rito para sabihin ang sinabi ni Uncle John. Ingat sa pag-uwi, wika niya. Nang mawala na sa paningin niya ang kaibigan, muli siyang pumasok sa loob. Naabutan niyang nasa sala si Hazel at nakaw ng TV. Nanonood ito ng palabas na noontime show. Bagyang sanalapan lang siya nito at nagbawi din agad ng tingin. Umupo siya sa pang-isahang sofa at nakinood sa pinanonood nito. Pero naramdaman niya ang mga sulyap nito sa kanya. Umakto siyang hindi alam yon pero na makita niya sa sulok ng mata at tilingon muli ito, sinabayan niya pa ang pagninga nito. Nagulat to sa biglaang pagtatama ng mata nila and he can tell that she's still flustered. Tungkol kanina, sa tingin ko, kailangan kong humingi ng tawad. Her eyes constricted after she heard that.
At dihim siyang napangiti dahil sa tingin niya, di nito inaasahan ng paghingi ng tawad. Kung mangangako kang babaguhin mo yung ugali mo, baka magkaroon tayo ng truce, dugtong niya. At baka pwede pa tayong maging magkaibigan? Anong masasabi mo? Me? Making friends with you? Imposible. A sly smile appeared on her lips. Hindi ako nakikipagkaibigan sa pangit na katulad ko. Pagtatapos niya na hindi nito matuloy ang sinasabi nito. Napahaplos siya sa tumubong balbas niya na animo napapaisip. Aahitin ko na ba to? Baka pag presentable ng tingnan ng mukha ko, hindi na ako pangit sa paningin mo. Di nakasagot si Hazel at napatitig sa mukha niya. Matiim na tinitigan siya nito. Nai-imagine mo na ba sa utak mo kung anong itsura ko pag wala na akong balbas? Biro niya at napairap naman to sa kanya. Di pa sumisilip ang inang araw, ginising na ni Adonis si Hazel na agad na nagreklamo sa kanya. Pwede nang sabitan ng kaldero ang nguso sa baba noon. Nakakatanggap siya ng nakamamatay na tingin dito, ngunit hindi niya yon pinansin. Pinilit niya pa rin kumain sila ng agahan at pagkatapos nagpalit ng damit. Hindi niya sinabi kung saan sila pupunta at basta ito kinaladkad kanina kahit todo angal pa ito. Habang naglalakad sila papunta sa bukid ay narinig niya ang maanghang na salitang lumalabas sa bibig nito. At pumapasok lang yon sa kaliwang tenga niya at lumalabas naman sa kabila. Parang wala siyang narinig na tuloy-tuloy na sila sa paglalakad. Gilalas na napatingin to sa pil na dadaanan nila. Nalalaki ang mga matang nilinga niya ito at tinuro iyon. Huwag mong sabihin na ito ang daan. Hindi makapaniwalang bulalas nito. Tumango siya at minuestrang magpatuloy na to sa paglalakad. Lakad na! Matigas na umiling ito. Bakas na mukha nitong pagtutol pero mahinang tinulak niya ang balikat nito. Hindi ako tatawid dyan. Hysterical na wika nito at umatras. Tumama ang likod nito sa dibdib niya. Hinawakan niya to sa may balakang at bumulong sa tenga nito. Ginawa pa niyang husky ang boses niya. Oh, gusto mo lang palang manchancing. Biro niya. Matalim na nilinga siya nito bago lumayo at nagdadabog na nagpatuloy sa paglalakad habang hinahaplos ang tenga nito. Nakangising sinundan niya ito. Malapit na sila sa palayan nang umalingaw sa buong paligid ang sigaw ni Hazel nang madulas to sa pilapil at diretsong bumagsak sa putik. Si Adonis din nagulat at di agad nahilang dalaga sapagkat isang dipa ang layo niya rito. Mas nauna tong naglakad at nasa likod siya nito. Kaya naman kita niyang pilit na pagbabalanse nito sa katawan habang naglalakad pahinto-hinto pa ito dahil natatakot at diretsong maglakad sa pilapil. At naaalala niya na ganon din ang itsura niya habang naglalakad. Perong mahulog sa putik ay hindi pa niya naranasan. Mabilis lumapit siya rito at tinulungan tong tumayo. Okay ka lang ba? Mangiyak-ngiyak tong lumapit sa kamay niya at di sumagot. At kitang-kita niyang isang buti ng luhang nalaglag sa mata nito. It was as if he was stabbed by a sharp dagger when he saw that kinain tuloy siya ng kanyang konsensya kaya't walang kahirap-hirap pinuhat niya ito sa princess style. At naisip na kasungitan niya ay sumubsob to sa dibdib niya at ngumikbi. Mahigpit din kip-kip nito ang suot niya na sweatshirt. Agad na binalot siya ng likas na ugali niyang protektahan ang mga babae, lalo na kapag umiiyak ang mga ito. Wala na siya nagawa kundi ang bumalik at umuwi na buhat ito. At habang naglalakad siya ay napapatingin ng mga tao na nakakasalubong niya papunta rin sa kanilang bukid. Ang iba ay di mapigilang magtanong kung ano nangyari sa dalaga at ang kanyang sagot sinasabi niyang nahilo ito. Habang ang mga nakasama niyang naggagapas na nakarang linggo, tinutudso siya. Adonis, kailan pa dumating ang girlfriend mo? Bakit wala yata kaming nabalitaan? May naglakas loob na tanong nito. Naramdaman niyang mahinang kurot ni Hazel sa dibdib niya sa pagtawag nilang girlfriend niya ito. Parang kagat lang yun ng langgam kaya hindi siya nag-react. Ngumisi siya at naisip na inisin na naman si Hazel. Mag-iisang linggo na siya rito. Di na kami lumalabas para ipasal ko siya dahil naninibago raw dito sa atin. Pagsasakay niya sa pag-aakalang kasintahan niya ang dalaga. Tumawa si Lito at nagtatakang ng tanong, pero bakit buhat mo siya at puro putik ang ibabang katawan niya? Nahilig siya at bumagsak sa putikan. Paliwanag niya, naku, ganun ba? Sige, uwi mo na at baka masama talaga ang pakiramdam niya. Nakakaunawang sabi ni Lito. Nagpatuloy siya sa paglalakad habang mahinang tumatawa. Kung sinabi ko sigurong dulas ka, baka pagtawanan ka ng kasama niya, kantsaw niya rito. Nagtaas to ng tingin at matalim-matalingnan siya. May gana ka pa talagang pagtawanan ang nangyari sa akin.
Hindi niya na to pinaturan at binilisan ng paglalakad. Nang makarating siya ng kanyang bahay, dumiretso siya ng banyo at ibinaba ito roon. Para lang impet na mapadaing nang iapak nito ang paa. Namutla ito at bumukas ang sakit sa mata nito. Baka sa mata nito na may iniintay itong sakit, partikular na sa paa nito, dahil napahawak to sa braso niya habang nakataas ang isang paa. Bakit? Naalarmang tanong niya at pinaupo ito sa bowl. Inalis niyang sinelas ito at sumalok ng tubig gamit ang tabo. Hinugasan niya ang dalawang paa nito at saka nila nakita ang namamagang ankle nito. Ba't di mo sinabi kanina na na-spray ng paa mo? Para ano? Pagtawanan mo ang pagiging clumsy ko? Asek nito. Hindi ako ganong tao. Madilim ang mukhang bigkas niya. Kahit na gustong gusto niyang inaalaska ito, hindi naman niya yung gagawin kung tungkol lang sa kalusugan nitong usapan. Nilagyan niya ng tubig ang malaking planggana para ito ang gamitin nilang maligo. Maligo ka na at kukunin ko ang robe mo sa loob. Pagkaalalang period nito ay lalo siyang nayamot. Alam niyang marinis na naman to sa susunod na sasabihin niya, pero kailangan pa rin niyang sabihin to sa dalaga. Ikukuha rin kita ng underwear at napkin mo at huwag ka nang kumontra. Huwag na mong pakikialaman ng mga gamit ko. At gusto mong pumasok ka sa loob na dumadalo yung dugo sa binti mo? Mabilis, naiinis na angel nito. Maligo ka na, bago kita dadalhin sa ospital at ipa-x-ray ang paa mo. Sumimangot ito at napipilitang tumango. Lumabas siya ng banyo at sinara ang pinto, bago lumiko at binuksan ang bahay. Nang pumasok siya sa kwarto ni Hazel, kinuha niya agad ang kailangan ng dalaga at muling lumabas. Ngunit sa pagkakataong to, sa backdoor siya dumaan. Narinig pa niyang pagbukas ito ng tubig kaya hinintay niyang matapos ito. Di naman siya nainip at nanatiling nakatayo pa rin siya sa labas ng banyo. Nang hindi niya na marinig ang lagastas ng tubig ay kinatok niya ito. Papasok na ako, paalam niya. Wala siyang narinig na sagot mula rito pero tinulak pa rin niya ang pinto. Nakaupo na rin to sa toilet bowl at nakayoko. Ang kamay nito pilit tinatakpan ng mga sensitibong parte ng katawan nito. Pero wala pa rin yung silbi sapagkat nakita pa rin niyang matatayag na melon nito. Una pa lang napansin niya nang may kalakihan ang hinaharap nito at kung ang bulaklak naman ito ang pag-uusapan, nauna niya nang nasilayan yon sa unang araw na Hazel dito. Ngunit hindi man lang kakikitaan ng uncomfortable ang mukha niya nang lumapit siya rito. Binalaban niyang robe sa balikat nito at pagkatapos lumabas na siya. Tawagin mo ako kung tapos mo nang isuot ang underwear mo, sabi niya. Nang makalabas siya, yumuko siya tinignan na nagre-react na saging niya. Shit! Mahinang mura niya, tumugot ng malalim na hininga. Pilit niyang kinakalmang sarili para rin mawalang reaksyon niya. Ayaw niyang makitang dalagang namumukol ang kanyang nota. Baka sabihin pa nito may motibo siyang di maganda rito. Tapos na ako. Wika nito sa loob. Tinulak niyang muli ang pinto at maayos nang nakasuot ito ng roba. Binuhat niya ito. Di nakaligtas sa mata niya ang pamumula ng pisngi nito. Mariing kinagat pa nito ang labi. Dilala niya to sa kwarto nito, tinulungan muli na makapagpalit ng damit. Na makita ang mga dala nito, bumuntong hininga siya. Kumuha siya ng damit niya at ito ang sinuot nito. Malaki man dito ang damit niya, mas presentable pa rin na tingnan kaysa ang damit nito na puro miniskirt at crop top. Na makapagpalit to, lumarga na sila at nagmaneho siya papunta sa ospital. At katunayan ito palang babaeng hiniyaan niyang gamitin ang damit niya. Maski nga si Savannah hindi niya hinayaan na isuot nito ang damit niya. Pero bakit pagdating sa babae na to, napakadali lang na ipasuot niya ang kanyang damit dito. Gayong hindi naman niya ito kaano-ano. Ni hindi nga niya ito kasintahan. At katulad ng inaasahan niya ay may spray ng paa nito. Nang basahin ng doktor ang result ng x-ray nito, nilagyan lamang niya iyon ng bandage at pwede na silang umuwi. May niresetang pain reliever ang doktor na iinuman ni Hazel para mabawasan ang nararamdaman nitong sakit sa paa. Dito ka muna at bibili ako ng damit mo. Wika niya nang bumaba na sila ng junction. Maraming stall dito na nagbebenta ng damit. Pinasadahan niya ng tingin ang katawan nito pagkatapos ay bumaba siya ng pick-up. Pwede bang ibang limonan ako ng jacket? Sabi nito at tumango siya. Bibiruin sana niya ito na akala niya ay balat kalabaw ito pero na makita niyang mukha nito tinikom niya ang bibig. 3 stall ang pinuntahan niya, jogging pants, t-shirts at jacket na binili niya para sa dalaga at di niya mapigilang isipin ang binilhan niya ng damit ay asawa niya. Noon sinasamahan niya si Savannah na mag-shopping pero hindi yung siya mismong pupunta mag-isa para pumili. Kapag naman ang ina niya ay kasama niya rin ito. Ito ang unang beses na siya ang mismong pumili ng mga damit para kay Hazel.
Nang madaanan niyang nagbebenta ng mga bonnet, ay pumili siya ng 5 at binayaran din yon pagkatapos. Nang bumalik na siya sa pickup ay 5 malalaking cellphone ang bitbit niya. Nilagay niya iyon sa likod bago sumakay sa may driver's side. Kapag nakita mo ang mga binili ko, dapat wala ako marinig na namang reklamo sa bibig mo. Agad na sabi niya. Tinuro niya ang mga taong naglalakad sa gilid ng kalsada at mga nagtitinda sa stall. Lahat ay kung hindi jacket at shorts na hanggang tuhod, jogging pants at jeans ang suot nila. Kahit isa'y walang makitang nakasuot ng pek-pek shorts at miniskirts na halos kita ng kaluluwa. Nakikita mo ba silang lahat? Kapag ang damit mo ang sinuot mo nilalabas, pagtitinginan ka ng mga tao, tandaan mong probinsya rito at palaging malamig ang panahon. Kumibot ang labi ni Hazel na parang hihirit pa nga ngunit hindi nito tinuloy. Tumanaw na lang to sa labas at di umimik. Kung ganito lang sana ito at hindi na nakikipagsagutan sa kanya, hindi sila nagbabangayan araw-araw. Pinandar na niyang pick-up at nagmaneho pa uwi. Sa buong durasyon ng biyahe nila na natiling tahimik ito. At sa unang pagkakataon mula nang dumating ito, hindi na narindi ang tenga niya sa paglilitanya nito. Masasabi niyang nakaka-relax din siya sa pananahimik nito.